Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update ngayong Tuesday, September 2, 2025. Nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility yung binabantayan natin na low pressure area. Pero ngayon ay tinaas na natin sa medium chance yung tsansa na maging isa itong ganap na bagyo. Ibig sabihin, sa susunod na 24 oras ay hindi natin ito nakikita na magde-develop sa isang bagyo. Pero after nung 24 hours na yon, ay posible na ito na maging bagyo. At kung mangyari man yung development nitong low pressure area na ito sa isang bagyo, habang nasa loob siya ng Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan natin ito ng local name na Kiko. Sa kasalukuyan, itong low pressure area ay nasa 1,170 kilometers east ng extreme northern Luzon. At dahil may kalayuan ito sa kalupaan o may kalayuan ito sa ating bansa, ay wala na itong direkta at indirect effect sa ating bansa. Hindi rin ito napapalakas yung southwest monsoon. Kaya maging bagyo man siya o hindi, ay hindi na ito makakaapekto sa ating bansa. Ang nakakaapekto sa atin ay yung hanging habagat, partikular na dito sa western part ng Luzon, dito sa Ilocos Region, Zambales, sa Bataan, Occidental Mindoro, at Antique. Yung mga binanggit nating lugar, yun yung mga magiging maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, ay magiging partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, maaliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero, posible pa rin yung mga localized thunderstorm. At sa kasalukuyan, ay meron tayong nakataas na thunderstorm advisory. Ibig sabihin, posible na makaranas tayo ng mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha dito sa Nueva Ecija at ganoon din naman sa probinsya ng Quezon. Para sa ating forecast bukas, mananatili na yung epekto ng hanging habagat ay nakafocus dito sa Luzon at mababawasan yung impluensya ng habagat dito sa Visayas at Mindanao. Kaya bukas ay mananatiling maulap at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa western part ng Luzon, ganun din sa western part ng Central Luzon, Northern Luzon, Ilocos Region, kasama yung mga probinsya natin dito sa Mimaropa, pero west majority lang. Sa Palawan naman ay mababawasan din yung ating mga pag-ulan dahil naka-partly cloudy, cloudy skies na yung ating forecast dyan. At ang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 24 to 30, sa Tagaytay naman ay 22 to 28, sa Tugigaraw ay 25 to 31, at sa Legazpi ay 25 to 31. Dito naman sa Palawan, tulad ng binanggit natin kanina, kasama yung Visayas at Mindanao, magiging maliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero yung thunderstorm, posible pa rin na maranasan natin. Ayan yung mga nagpo-form na kaulapan, lalo na during daytime. Kapag nahaarawan yung kalupaan natin ay nagkakaroon dahil napapaligiran tayo ng katubigan, so yung moisture content sa ating atmosphere malapit sa surface ay mataas. At kapag nagkakaroon ng evaporation, yun yung nagiging kaulapan na nagdudulot ng mga localized thunderstorm. At yung mga localized thunderstorm na yon, kapag well-organized yan, tumatagal yan hanggang 2 oras. Ibig sabihin, yung mga ganong klase ng mga thunderstorm ay posible pa rin na mag-trigger ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya, para malaman natin kung meron merong thunderstorm na posibleng makaapekto sa atin, pwede tayong bumisita sa panahon.gov.ph or tignan natin yung Pag-asa website para mas maging updated tayo sa mga i-release pa na issuances ng Pag-asa. At overall, ibig sabihin, dito sa Visayas, sa Mindanao, sa Palawan, magiging mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Cebu ay 25 to 31, sa Iloilo ay 25 to 31 din, sa Tacloban ay 25 to 32, at sa Davao ay 25 to 31. Sa kasalukuyan ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya tayo na makakapangisda, except lang, gusto natin pag-ingatin yung mga kababayan natin, lalo na kung may maliliit na sasakyan pandagat o maliliit na sasakyan pandagat yung gagamitin natin sa coastal areas ng Luzon at ng Visayas. Dahil kung maliit yung sasakyan pandagat natin at naapektuhan tayo ng mga thunderstorm offshore o sa karagatan, thunderstorm sa karagatan, ay posible na maapektuhan yung ating mga paglalayag. At para sa ating 3-day weather outlook o yung inaasahan nating panahon sa susunod na 3 araw, simula Thursday hanggang Saturday, dito sa Metro Manila, magiging maulap pa rin hanggang Friday. Pero in terms of intensity o lakas ng mga pag-ulan, ay mas mababawasan na. And by Saturday, ay magiging maaliwalas na yung ating kalangitan. Sa Baguio naman, ay maaliwalas sa kasalukuyan hanggang sa Thursday, yung ating kalangitan, mababa yung tsansa ng pag-ulan, pero by Friday and Saturday, dahil sa movement ng axis, no, o yung part na naapektuhan ng habagat, magiging maulap na by Friday and Saturday sa Baguio. At ibig sabihin nun, ay mas tataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa Legazpi naman,
At ganun din naman dito sa buong Visayas at ganun din dito sa buong Mindanao, magiging maaliwalas ang ating kalangitan hanggang sa Saturday. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. At ang ating araw ay lulubog mamayang 6:07 at muling sisikat bukas ng 5:44 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.